Describe niyo itong move ng mga Duterte as consolidation of power sa Davao City. Pero pwede rin po bang tingnan ito as a desperate move on the part of the Dutertes that this could be the weakest that they have been politically since perhaps 1987? Pwedeng basahin na ganyan, ano? Dahil remember, isa kasi sa talagang pinagmamayabang ni Pangulong Duterte is hindi pa siya natalo ever since nung pumasok siya sa politika in 1980, since 88, no? Lahat na pinasukan niyang posisyon, nanalo siya hanggang sa presidency. So, kaya ganun na lang yung kailangang depensahan nila yung kanilang pinagmumulan, no? Yung kanilang base, ang Davao City. But to some observers, this will all nagsisignify din ito, Christian, na vulnerable sila, no? Na dumating yung point ngayon na they are vulnerable. Nakita mo naman, no? Ang mga allies ni Duterte are under attacks also. Dahil nga doon sa mga kanila ring pinagagawa during the time na they are in power. So, these investigations na ginagawa ngayon ng both Senate and the House of Representatives, nakita natin kung sino mga personalities ang involved dyan. There are mainly, karamihan dyan talagang allies ni President Duterte. No? And kahit na doon sa Davao, ay makita na rin, mo na rin na mayroong cracks na nangyayari doon sa dati ay napaka-solid na tinitingnan nilang political groupings dyan sa Davao, especially yung Hugpong. No? There was a time in the past na lahat gustong tumakbo lahat sa Hugpong. No? So kahit na walong konsehal lang yung dapat tatakbo, yung Hugpong nagpapatakbo ng marami, no? Dahil lahat gustong tumakbo doon. But in this past months, meron na mga nababasag na. No? For example, umalis na yung isang political family din dyan, no? Sina Bernard Alab, no? Dating close ally ng mga Dutertes yan, yung mga Abilleras, no? Na talagang since 1988, allies ng mga Dutertes yan, umalis na rin sa kanila. So, andyan na yung cracks, no? And nakita siguro ng mga, especially si President Duterte, na kailangan mag-consolidate sila. Especially no, na yung pinakamataas na posisyon ngayon na hawak nila, the vice presidency, is also vulnerable, no? Na pwedeng mawala sa kanila. At kung wala silang base, mawala pa sa kanila yung Davao, ay di politically talagang they can in 2028 pwedeng maging footnote na lang din sila ng ating political history. Dito sa siguro political threat coming from the Nograleses. Kasi pwedeng pagtingin dito, it's the Dutertes who initiated the breaking of that volatile arrangement with the Nograleses, di ba? Talaga nang magkakompetensya yung dalawang pamilya na yan, pero parang meron silang peaceful coexistence for so long, di ba? Na meron distrito na hindi gagalawin. Tapos naging presidente si Digong, naging kaalyado nila itong mga Nograles. But this time around, yung nakikita nyo, mukhang Dutertes ba yung nag-initiate or this is more of I might as well do some offense as a form of defense? Well, can be both, no? Sino bang nagsimula? Dati alay naman talaga nila since 2016 nung nanalo si Duterte na presidente, naging aliado nila ang mga Nograles, no? Hanggang 2022 yan. And in fact, bago natapos yung term ni Duterte, in-appoint niya sa civil service si Attorney Carlo, no? As chair ng civil service, no? But nito mga nakaraang mga buwan, no? Especially nung kasagsagan na nung saan ba nagsimula ito? SMNI ata, no? Nung mag-file ng resolution si Attorney Migs Nograles na imbestigahan tingnan yung franchise ng SMNI o sa NTC ba yon, naging yung mga Duterte trolls and mga influencers or mga vloggers na DDS, talagang pinuruhan na kaagad nila ng atake itong si Attorney Migs Nograles, no? At first, si Migs Nograles lang yung ina-atake nila, but merong mga trolls, merong mga influencers ni Duterte na sinasama na rin ng atake yung ibang
For example, si Attorney Carlo Nograles at saka yung iba pang mga member ng Nograles family. So, doon na. Ako nga, ang tingin ko noon, ano na ito, papunta na rin ito doon sa hiwalayan, no? Dahil nakita mo naman yung minsan, kahit na galing mismo sa mga Dutertes, inaatake na nila openly itong mga Nograleses, no? Hindi man directly itong si Carlo, yung nakaupong kongresista, si Attorney Migs Nograles. So, and at tingin nila, talagang proxy ito ng Marcos Romualdez na grupo para tumbahin, no, yung control ng mga Duterte sa Davao. So, yung hostilities na yan, ang tingin ko at that time or late last year, it's really bound to explode. Pero itong latest move by the Dutertes, assuming na this would hold, no, kunwari si Digong talaga tatakbo for mayor, Baste vice mayor, Pulong District 1, yung isang apo District 2, tapos yung District 3 kanila. Yan po ba, do you think these efforts by the Dutertes would be enough for them to remain firmly in control of Davao City after the midterms? Pwedeng yun ang tingin ng mga Duterte, no? Pero tingin din ng iba, baka double-edged din yan, no? Baka yan yung panahon na inaantay rin ng mga old families of Davao na siguro sawa na rin sila sa 36 years na puro na lang Duterte, no? And remember, these old families are also political families, no? Na dahil for so long a time, almost 4 decades, ang nasa City Hall, ang may control ng City Hall, ay isang pamilya lang, no? So itong ginawa ng mga Duterte ay pwede ring magresulta sa pag-consolidate ng mga malalaking pamilya dyan. Nabanggit ko na nga yan. Like yung 2nd District, talagang kontrolado ng mga Garcias yan, no? Since even before EDSA, Garcia na lang talagang kilala dyan. And ngayon, may open na may tumakbong Duterte na matagal nilang alay, yung mga Duterte hindi naman nagpapatakbo dyan. Ngayon, talagang apo ni Digong ang tutakbo doon, yung anak ni Pulong. Na in fact, nakita na ito ng mga observers sa Davao, nung tumakbo itong si Kapitan, barangay captain yan isang malaking barangay Buhangin. Nang tumakbo itong kapitan, ang tingin ng iba rito na talagang papasukin na rin ang 2nd District ng mga Duterte. So, I don't think, naghahanda na. I don't think this will be, titingnan lang ito ng paisi-isi ng mga Garcia dahil seryoso ito, no? Gustong agawin sa kanila yung 2nd District. Now, sa 3rd District naman, sabi ko nga, ang Lopezes at Dutertes, dati magka-alay yan, talaga nagbanggaan na yan. So, ito yung uulitin ko, baka maging opportunity ito na magsama-sama rin yung mga pamilyang ito as against the Dutertes. Okay. Dun sa vulnerability ng mga Duterte, no, let's talk about this further. Would you agree na yung window to politically destroy or incapacitate the Dutertes, medyo closing, medyo nagsasara na rin dahil malapit na rin yung midterms. And ang isang pagbasa nga po dyan ay kung hindi matalo o mapaluhod o mapadapa itong mga Duterte by midterm, malakas sila uli. Especially if the ratings of Sara Duterte would remain or would hold in time for the 2028 elections. Do you agree with that perspective po? Well, talagang yan yung isang pagbasa ngayon, no, na if gusto mong ma-weaken talaga yung kampong Duterte o yung faction nila, gawin mo na ngayon. Huwag ka na mag-antay ng 2028. Dahil pag pinalampas mo pa itong midterm, no, at sila uli, yung kumbaga second win, no? And na-consolidate nila yung Davao. At syempre, ganun ang ginawa nila, no? From Davao, nag-expand sila, no? And alam mo naman ang politika dito sa atin, no? Walang katiyakan. So, pag hindi mo sila talaga napasuko ngayon or hindi mo sila na weaken politically, ang 2028 is delikado, no, na labanan yan.
Especially kung titingnan mo nga, tama yung binanggit mo, Christian, sa mga surveys ngayon, ang pinakamataas pa rin ay si Vice President Sara Duterte. Although her numbers are going down, but still siya pa rin yung mataas, no? Mataas pa rin. And mataas pa rin yung trust rating, and in fact ang popularity niya ay mataas pa rin, ano? So, yun yung isang basa diyan, no, na parang forced to good rin ng administration to really field a strong candidate, and not only field the strong candidate but back up this candidate, no, na kailangang may kakayahang talunin, no, yung mga Duterte.